Apostol sa mga Apostoles. Magandang araw ng Martes sa oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay, Kapanalig. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Nanatili sa labas ng libingan si Maria na tumatangis. Habang tumatangis siya, yumukod siyang nakatanaw sa libingan at may nakita siyang dalawang anghel na nakaputi na nakaupo. Nasa may ulunan ang isa at ang ikalawa na nasa may paanan ng kinalagakan ng bangkay ni Jesus. Sinabi sa kanya ng mga yon, "Ale, bakit ka tumatangis?" "May kumuha sa Panginoon ko at hindi ko alam kung saan siya inilagak." Pagkasabi niya ng mga ito, tumalikod siya at nakita niya si Jesus na nakatayo. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yun. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ale, bakit ka tumatangis? Sinong hinahanap mo?" Sa pag-aakala niyang iyon ang hardinero, sinabi niya sa kanya, "Panginoon, kung kayong nagdala sa kanya, sabihin niyo sa akin kung saan niyo siya inilagay at kukunin ko siya." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maria." Pagkaharap niya ay winika niya sa kanya sa Aramaiko, "Rabuni," na ang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo na akong pigilin, sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa aking Ama. Puntahan mo ang mga kapatid ko at sabihin sa kanila na paakyat ako sa Ama at Ama ninyo, sa Diyos ko at Diyos ninyo." Pumunta si Maria Magdalena na nagbalita sa mga alagad, "Nakita ko ang Panginoon at ito ang sinabi niya sa akin." Ibinahagi po ni Sister Teresita de Lara ng Daughters of St. Paul ang ating pagninilay. Nung panahon ni Jesus, hindi pinagkakatiwalaan ng mga babae na magbigay ng tamang impormasyon. Pero sa muling pagkabuhay ni Jesus, si Maria Magdalena ang unang nakakita sa libingan na walang laman. Doon inilagay ang katawan ni Jesus pagkababa mula sa krus. Dahil si Maria Magdalena ang unang nakakita sa muling nabuhay na Kristo, natural na siya ang hiniling ni Jesus na sabihan ang mga apostol na pumunta sa Galilea at maghintay sa kanya doon. Nagpapakita ito na pinagkatiwalaan ni Jesus ang kredibilidad ni Maria Magdalena. At dahil nagtiwala si Jesus sa kanya, naniwala ang mga apostol sa mensaheng dinala ni Maria sa kanila. Hindi ito maaring fake news. Alam niyo, sa kasalukuyan, kinikilala ng simbahan si Maria Magdalena bilang Apostle to the Apostles, ang apostol sa mga apostoles. Matatawag itong women empowerment na unang ginawa ni Hesukristo mismo. Kasama ng mga apostoles at mga alagad, maraming mga kababaihan ang nagpatotoo kay Jesus gamit ang kanilang feminine genius. Sabi ni Pope John Paul II, ito ang partikular na kakayahan ng mga kababaihan na makipagkapwa. Ipinagkatiwala sa mga babae ang malalim na pagka-sensitibo upang tumugon sa pangangailangan ng iba. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa lahat ng mga kababaihang tinawag mong magbahagi ng iyong pagmamahal at ng mabuting balita. Bigyan po ninyo sila ng karunungan na gagabay sa kanila sa araw-araw. Punuin po ninyo ng kagalakan ang kanilang puso. Alagaan po ninyo sila habang inaaruga nila ang kanilang pamilya at mga samahan. Biyayaan po ninyo sila ng kapahingahan at makita nawa nila ang bunga ng kanilang pinagpaguran. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts.
Patuloy po kaming ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Sa iyong pagkabuhay muli, Panginoong Hesukristo, binigyan mo kami ng bagong pag-asa at pinalalim ang aming pananampalataya. Panibaguhin mo kami upang masigasig naming maipalaganap ang mabuting balita ng may kagalakan at kapayapaan. Amen. Alleluia. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.